Okay mga lods, welcome back to another content. Oh my gulay. Oh my gulay. Si Harry Roque na naman po ang ating content for today. And ito ay in relation again doon sa hindi pag-uwi ni Tatay Digong. Oh, kawawa naman. Palakpakan na dyan. Eto na, sa katunayan, ako'y nag-impake na. Yun naman para ready to go. Chooks to go. Sabi ko, kapag lumabas na si Tatay Digong, wala na rin akong dahilan manatili sa Netherlands. Hindi ba, ano ba yung silbi ni Harry Roque dito? Hindi naman siya yung legal counsel ni Kaufman, ni Duterte. Ang legal counsel ni Duterte, yung binabayaran ng salapi na galing sa bulsa ng mga Duterte ay si Kaufman, hindi ikaw. Ikaw ay nandyan, pro bono. Actually, ang masakit dito, pro bono na nga ayaw pang tanggapin. Diba? Ayaw siyang tanggapin eh. Anong sinabi sa kanya ni Digong? Diba? Go home. Go home, sinabi sa kanya, di ba? Pero umuwi ba siya? Hindi. Dili, nandyan pa rin, nanggugulo, nakikipag-away dun sa mga vloggers, di ba? So, ano yung silbi ngayon ni Harry Roque dyan? Di ba wala na? So, dapat umuwi na siya. Kasi may mga kaso kang kinaharap dito eh. Kung anong trash talk mo nun kay Dilima, dapat applicable din sa'yo, di ba? Uuwi na ako para harapin ang lahat sa Pilipinas. Kaso hindi naman sasama si Rodrigo Duterte sa'yo dahil wala eh. Okay, so ngayon may kasi nga of course hindi na grant yung interim release kaya nga tayo nandito. Now, nagkaroon ng isang interview siya. Panoorin natin to. Kaya nga po ang aking advice na tinawag na crazy scheme ay gamitin ang legal na proseso sa Netherlands para nga po itaguyod ang karapatan. Ito yung hindi ko maintindihan eh. Bakit ka nagbibigay ng legal advice kung ayaw nilang tanggapin yung legal advice mo? Literal na kalat ka lang dyan, Roque. Umuwi ka kaya rito. Harapin mo yung mga kaso mo. Diba? Si Kaufman yung didiskarte. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nahihirapang kumawala si Tatay Digong dyan sa Netherlands. Kasi maraming sumasawsaw eh. Alam niyo yun, too many cooks spoils the food. Parang ganun yung saying na ganun eh. 'Di ba? Si Sara Duterte abogado, hindi naman practicing lawyer 'yon, 'di ba? Sa title lang siya abogado. Etong si Roque, lawyer, human rights lawyer. Kaso hindi siya kinuhang counsel ni Rodrigo Duterte. Hindi siya kasama doon sa team ni Rodrigo Duterte kay Kaufman, di ba? Si Kaufman kasi yung talagang humaharap sa ICC. Siya yung makikipagdebate sa mga prosecutors ng ICC. Siya yung magde-decide kung ultimately kung anong legal strategy yung gagamitin niya. Hindi ito. Ito kasi, like, kung ako yung counsel ni Duterte, or at least kung, kunyari, parang ma-offend ako, ano ba to? Bakit to nangingialam? Hindi naman to hired, di ba? He is but a political refugee dyan. Okay? Actually, hindi eh. Fugitive lang talaga. A criminal fugitive. Di ba? Nagtatago na siya. Wala pa. Sana nga may red notice na to para hulihin na eh. Ano ba yung silbi ni Harry Roque dyan sa Netherlands? Sige nga, for the longest time, anong ginagawa niya dyan? Di ba? Ang taas-taas ng antas na tao ni Roque noon. Di ba? Ngayon kasi vlogger na lang siya eh. I mean, he's an intelligent man. Kaso, binaba niya na yung sarili niya to become a Duterte lucky na nakikipag-away sa mga ibang supporter ni Rodrigo Duterte at nakikipag-away sa Humba. Yun na lang yung silbi ni Roque. Ngayon, of course, hindi ko naman sasabihin na isang inutil na tao si Harry Roque. Pero yung legal advice mo, hindi kailangan ni Rodrigo Duterte yan. Face your own challenges, di ba? Kasi may problema, hindi to nakakatulong mga lods, promise ko sa inyo. Like,
kung naaalala niyo yung sinabi ni Rodrigo Duterte sa kanya, umuwi ka na, Roque. Tuloy natin. Karapatan ng due process ni Tatay Digong sa harapan ng lokal na hukuman dito sa Netherlands. Dahil Netherlands naman po ang may obligasyon na itaguyod at protektahan ang karapatang pantao ni Tatay. Okay, so ang ini-invoke niya dito, yung due process ng Netherlands. Kaso nga lang, I believe na siguro iba yung proseso ng Netherlands courts, yung local courts ng Netherlands sa ICC, International Criminal Court. So ginagawa niya, in a way, kung naalala ko ng tama ito, gusto niyang ireklamo yung International Criminal Court doon sa local courts ng Netherlands na i-assert niya yung human rights ni Duterte using the Netherlands courts. Ganon yata yung gusto niya. Parang paguguluhin mo. It seems to me na separate entity yung ICC at saka yung Netherlands local courts. Yun yung gusto niyang i-invoke. Kumbaga papaguluhin niya lang lalo yung picture. If I'm not mistaken, baka kasi mali na ako dito kasi matagal na kasing walang bilang si Roque sa legal matter ni Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte's legal matter is already handled by Nicholas Kaufman, an international lawyer. Eto, dati tong human rights lawyer na sinagwi niya yon dahil kaya sa pagsuporta niya kay Rodrigo Duterte. Ngayon, na kailangan ngayon, ang ina-assert niya, yung pantao, yung karapatang pantao ni Tatay Digong, di ba dapat na yan? Foregone conclusion na yan. Kasi hindi naman din, I mean, of course, hindi naman withstanding pa rin naman yung rights niya. Pero it's funny that yung winaksi mo ng matagal na human rights law na ngayon mo ini-invoke na kailangan nyo. Parang human rights for the pagka-conveniente lang, di ba? It's so sad to see this person talaga. Tuloy natin. Tatay Digong habang siya ay nasa teritoryo ng Netherlands. Duda ko nga po, bagamat walang kumpirmasyon na Netherlands ay isang bansa na tumanggap sa kanya kung magkakaroon ng interim release, tingin ko isa po doon ay Netherlands at ang dahilan nga is alam nila may pananagutan din sila sa pagkakakita. Kita mo yan. Paano nila i-appreciate yung iyong argumento? Tinawag mo silang kidnapper. 'Di ba? In so many words, indirectly tinawag mo silang kidnapper. So, paano kanila, alam mo yun, 'di ba kinidnap nyo kasi, ngayon panagutan nyo, parang ganun yun parang sila pa yung maangas. Naiintindihan nyo ba na hindi na kayo yung A-side dito? Nasa B-side na kayo. Di ba may ganun yun Pag A-side ka, syempre ikaw yung may leverage. Di ba? Ganun sa pagdidil Pero pagka B-side ka, wala ka ng leverage na kahit ano. Tapos tatawagin mo pang kidnapper. I truly believe, after listening to so many speeches nitong mga Duterte supporter na to, that they are actually the ones sabotaging yung pagbalik ni Tatay Digong dito sa Pilipinas. Ako, may tatay din ako. Paulit-ulit yung sasabihin yan. And of course, kung yung tatay ko, miski may ginawang hindi maganda yon, yung makasama mo siya sa last moments ng buhay niya, it's something na you will cherish for the rest of your life din, di ba? Pero itong mga tao na to, it seems to me talaga na wala silang pakialam kay Tatay Digong. Di ba? Tawagin nyo ba namang kidnapper yung mga umuli? Di malamang, hindi talaga kakampi sa inyo yan. Parang inasar nyo Di ba? Nakikipag-negotiate tayo nakikipag-negotiate kayo So, bakit nyo isa-sabotage? Again, this is another way of sabotaging the chances of Digong from going home. It's foolish, mga lods. Promise ko sa inyo. It's foolish and frustrating kasi may empathy naman din ako. Alam kong tumatrash talk ako lagi sa mga Duterte. Pero end of the day, naiintindihan ko yung mga gustong magpa-uwi. Naiintindihan ko kayo. Kaso sa ganito kasi, yung kalidad ba ng argumento at saka ng movement nasisira kasi kanya-kanya silang sausaw. O tatawagin nyo na naman kidnapper yung kasi yan yung naratibo Kailangan yan yung i-duldul nyo sa utak ng mga DDS na inutil Kasi maraming DDS talaga na inutil, mga lods. Promise ko sa inyo yan. Na maniniwala sila na kailangan just in case na kailangan ang naratibo is kinidnap si Duterte. Sino ba may hawak sa kalayaan ni Duterte ngayon? 'Di ba ang ICC, which is nasa Netherlands. So indirectly tinatawag niyo silang kidnapper. O 'di ba? So paano ka naman nila kayo pagbibigyan? Kidnapper pala kami, wag na lang, bahala ka diyan.
'Di ba? Wala siyang sense, wala siyang any logical sense in that perspective. Tapusin na natin 'to. Kidnap kita, Tatay Digong, dahil siya'y nakakulong sa lupa ng Netherlands, sa kulungan na pinapatakbo ng Netherlands. Ano yung galaw ni Kaufman? May sakit na yung tao, cannot stand trial. Did he ever call the Netherlands and the ICC as kidnappers? No. Never. Kasi adversarial yon doon sa mga nagbagja-judge kay Duterte. Oh my God. Sobrang gusto ko lang sanang i-highlight to mga ka-DDS kasi kayo ang maaapektuhan dito. Di naman ako masaya ako sa desisyon na nakakulong siya dyan na hustisya, nakukuha ang hustisya ng mga biktima ng war on drugs. Pero itong mga to, sinasabotahin nila yung tao na yan. Promise ko sa inyo. Panoorin nyo tong serye na to. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.